Good morning, Yes Land family. Kinakaman ako kasi sinabi na lang ni SG Carol. So, bigyan ko yung tips o yung ginawa ko last month. So, bakit ako nagkaroon ng 8 units na benta? Na lead me na maging top 3 in sales unit and volume. So, para sa akin yung being consistent. So, dapat consistent ka lagi sa ginagawa mo. So, paano nga ba maging consistent? So, ano ba mga pwede natin gawin para maging consistent tayo? First, mag-set po tayo ng goal. So, dapat monthly, meron po tayong goal para maging consistent po tayo. Then, halimbawa po, kung ang goal mo is 5 units, so every day, magiging consistent kasi alam mo meron kang goal eh. Ang goal ko, kailangan maka 5 units ako ngayong month na to. So, ibig magtitake ka ng action or yung tinatawag nating massive action. Kasi kung gusto mo ng result, dapat mag-take tayo ng massive action. Kasi baka naman gusto mo ng result, gusto mo ng 5 units, wala ka naman ginagawang action. Wala ka naman tinitake na massive action. So, dapat consistent ka doon sa ginagawa mo para makuha mo yung goal mo. Then another is yung sa pag-take ng actions. Ano ba yung mga pwede natin gawin pag mag-take tayo ng actions? So, nandun yun yung magpa-follow ka ng client, keep on posting sa mga social media. So, nandun yun yung pag-aaralan din natin yung mga project. Napaka-importante nga po yung mastery of the project. Then, mag-a-attend po tayo ng mga seminars and trainings provided by YesLand gaya ng Sizzling event. So, marami po tayo matututunan every time na nag-a-attend po tayo ng Sizzling. Then, secondly, na pwede po natin gawin para maging consistent po tayo is yung turn negative thoughts into positivity. So, kailangan yung mga negatives natin, gawin natin siya, turn natin into positive. So, paano ba yun? Sinasabi na negative thinking is a bit of consistency. So, kung iniisip mo, hindi mo kaya, iniisip mo, hindi to para sa'yo, iniisip mo na hindi ka makakabenta, yun ang mangyayari eh. Kung ano yung iniisip natin, yun ang nangyayari sa atin. So, pero kung inisip mo na kaya ko, makakabenta ako, with a consistent, with a massive action, magagawa natin yun. Then, so ito pa. So, once na nag-isip daw tayo na puro negative, ang mangyayari niyan, kakainin lang nung goals natin, yung negative thoughts natin. Kasi iniisip ko, gusto ko makabenta ng 5 units, pero napaka-negative mo. Iniisip mo rin, parang hindi ko kaya makabenta ng 5 units Ano gagawin ko? So parang nauna ko yung negative dun sa action. So kailangan lagi mo tayong positive. So share ko lang yung nangyari sa akin, yung experience ko last December. So nag-set ako ng goals na ang goal ko is at least 5 units. Then nakita ko dun sa goal ko, December 28, nasa 3 units pa lang ako. Thankful na rin ako, grateful ako na meron na akong 3 units. Pero meron akong goal eh. Ang goal ko maka 5 units ako. December 28 na yun. So binilang ko yung araw, 28, 29, 30. Hindi ko na sinama yung 31. Kasi magiging busy na tayo para dun sa preparation ng New Year's Eve. Sabi ko, 3 days na lang yung natitira. Kaya pa yan. Pwede pa yan. Makakabenta pa ako ng 2 units. So, December 28 yun. So, ano yung tinake action ko para makuha ko yung goal ko? Nag-take ako ng massive action. Nag-follow up ako ng mga clients ko. So, doon sa pagpa-follow up ng clients, meron nag-reply. Then, sinabi ko sa kanila, Ma'am, by January 1, babalik na po yung reservation sa 6,000. Kasi yung that time, yung Charles Code, naka-promo siya ng 2,000 lang yung reservation. Ganun ba? Sige, bukas sleeping tayo. Then, ano ba yung mga requirements na kailangan? So, in short, na-close ko yung deal. So, meron na akong 4 units. Sabi ko, isa na lang yung kulang ko. Kaya pa yan, December 29 na. Meron pa ako ngayon at saka bukas. So, nag-reply din yung client na pinalo up ko. Yun lang ang sabi niya sa akin. Tomorrow morning, sabi niya, December 30, 10 a.m. Umulan, ang lakas ng ulan. Sabi niya, Ma'am, baka hindi na tayo matutuloy kasi ang lakas ng ulan, nakasingle lang kami, mabago, hindi namin kaya. At sabi ko, Ma'am, afternoon po. Sabi ko gano'n sa kanya. Hindi, may appointment kami lang afternoon. Sabi niya gano'n. Gano'n po ba, Ma'am? Sabi ko, December 30 na yun. 31, ayoko na talaga mag-tripping kasi for the preparation. So, ginawa ko, sige Ma'am, kung di po tayo makakapag-tripping ngayon, isasend ko po sa inyo yung videos nung unit at saka yung location.
Eh, nakita niya. So, nagusto, wow, sabi, ang ganda pala. Ang ganda pa rin na location. Sige, pwede ka ba mga 6 or 7 p.m.? Sabi, December 30. Sige, ma'am, go! 6 or 7 p.m. 7 p.m., nagdala na ako ng flashlight. Expected mo lang ng ilong doon. 7 p.m., mag-tripping kami sa Charleston. So, nag-reserve din siya. So, nakuha ko yung goal ko ng 5 units. Ang ano lang po natin dito, kung meron tayong goal, kailangan consistent po tayo sa massive action. May goal ka, kailangan meron kang gawin. Hindi goal lang siya. Huwag po tayo pakain ng negative thoughts natin na inisip natin, hindi natin kaya eh. Wala nang araw eh. Ay, patapos na yung ganitong month, di ko na makuha. Hindi! Kaya pa natin yan. Sabi natin, kaya natin yan. Meron pa natitirang araw. Ibigay lang natin yung action para dun sa goal natin. So napaka-importante po na meron po tayo sineset na monthly goal. Then lastly, para maging consistent, wait lang. Yung keep your track of progress. Kailangan natin, meron kang track, tinitignan mo yung progression mo, di ba? So kung nakita mo din, last month, December, wow, kahit ko yung 5 units. So kailangan, ngayon din, bahit ko yung 5 units or more than 5 units. So yun po yung nangyari sa akin. So last December, 5 units, January, 8 units. So may progressive, kasi nandun yung constant, nandun yung consistent, nandun yung massive action. Then last na lang po, gusto ko lang po i-share talaga to, yung shinare ni Father Jason David dun sa Mass. Alam ko taga dito daw po siya sa Kanlubang, si Father Jason David. So sabi ni Father Jason, gising, every gising is yes, so every gising is a blessing. Sabi niya, pwede rin ganito. Gising, blessing is a gising. So every time na meron daw tayong every time na si Lord binibigyan tayo ng blessing, ginigising na tayo. Saan tayo ginigising? Sinasabi ni Lord na God's believe on us. So ginigising na may tiwala si Lord sa iyo, kaya binigyan ka ng blessing. Then secondly, ginigising tayo ni Lord every time na binibigyan tayo ng message. Na yung blessing na bibigyan niya sa atin, i-share natin sa iba, na yung blessing na bibigyan niya sa atin will make it more fruitful. Then lastly, binibless tayo ni Lord, ginigising niya tayo because God is alive. He truly alive. Thank you. Good morning, Yeslan! So, ako talaga po, sa totoo lang, ginoon ko talaga last January mag-top 1 kasi birthday month ni Mama Beth yun. Gusto kong iregalo sa kanya yun. Pero, grabe, sobrang galing kasi talaga ni MD Carol eh. Kaya sa kanya binigay ni Lord. Pero deserve niya kasi nakasama ko siya sa tripping, grabe. Sobrang, hindi ako ganun kabait mag-tripping. I mean, hindi ako ganun kasipag mag-tripping. Talagang, ay nadulas. So, thank you Lord kasi dahil sa Kanya, nandito ulit ako and consistent top seller po and number 1 po is, i-share ko po ito syempre para sa lahat and especially po sa mga bago dito sa SEEDS kasi gaya po ninyo, alam ko meron mga nagdududa sa kakayanan nila or ang daming what ifs. Kasi nung nagsisimula po ako, ang dami kong tanong sa sarili ko, kaya ko ba to? Makakabenta ba ako? Hindi ako para sa sales. Which is totoo naman po talaga kasi full-time mommy lang ako sa mga anak ko. And sabi nga po nila, hindi daw natin, ang totoong kalaban natin is hindi competition or rejection, kundi yung sarili natin nating isipan. So, kung super blessed na napapaligiran ako ng mga nagka-guide sa akin dito sa Yeslan, sina Mama Beth, Broker Mickey, syempre Yeslan family. And sila yung tumulong sa akin para i-push ko na tong real estate. Kasi nung una ko din po talaga, hindi ko po siya talaga pinursu. So kung makikita, ngayon po, pangalawang beses na balik ko na po yun sa Yeslan. And thank you Lord kasi ngayon na pala yung time para sa akin. And syempre, tinuloy ko na po yun talaga. And ngayon, consistent top seller po in God's grace. And syempre, along the way po, natutunan ko na ang real estate is not just about selling properties, it's about selling yourself, your credibility, your trustworthiness, and your passion. Kung hindi ka naniniwala sa sarili mo,
or sa kakayahan mo, paano mo maihikayat yung iba na maniwala sa'yo? Yung mga clients mo, paano mo sila mapapao kung hindi ka confident sa sarili mo, di ba? So, kaya kailangan more trippings kasi sa tripping na yan, dyan po tayo natututo talaga. And ako po, sa totoo lang ng mga unang tripping ko, yung mga map na yan, hindi ko po yan mag-gets, yung black and black, hindi ko gets yung mga technical question, hindi ko gets hanggang ngayon. Hindi ko po gets hanggang ngayon. And ayun nga po, as much as possible din po, lalo si Mike, iniiwasan na po niyang mag-focus sa mga bagay na hindi magdadala sa mga pangarap namin. Lalo si Mike. And nadadala ako, yun din pala, no? Good thing din pala na meron akong partner na ganun mag-isip. Kasi hindi po talaga ako ganun mag-isip eh. Si Mike kasi iba yung mindset niya. And nadadala niya ako, ang asar na sabihin. And ayun nga po, hindi kami masyado nang nagpo-focus sa mga bagay na hindi magdadala sa pangarap namin. Yun talaga yung kagandahan dito sa Yesland kasi hindi lang po puro pagbebenta yung tinuturo nila sa amin, pati yung right mindset po talagang, and kung paano natin mas mahalin si Lord and mag-thank you kay Lord. Yun talaga, sobrang grateful po talaga ako. And talagang nafe-feel ko na po everyday na parang nag-iiba na talaga ako. Bumabait na po talaga ako. Thank you, Lord! Hindi, kasi ang dami po doon nagsasabi, hindi daw ako mabait. Totoo naman po yun, pero ngayon proud na po ako, mabait na po ako. Hindi, joke lang po. So, ayun lang naman po. Sobrang swerte natin na merong Yesland. And thank you talaga kay Lord kasi may nabuo siyang Yesland with Broker Nick and Broker Richard. Kasi iba yung feeling na mapabilong sa family na to. Talagang hindi lang sa mga pangarap yung dadaling sa'yo. Pati yung isip mo, yung puso mo, mafufull niya talaga and puro inspiration. Kaya naman po ako nagta-top seller din. Hindi naman po yun dahil sa akin lang. Kundi na-inspire lang din naman po ako. Kagaya niyo po sa mga seats po dyan. Nakaupo lang din naman po ako dyan dati. Si Broker Arma, Leslie Carol, sina Janine, Julie. Sila naman po yung nagta-top seller and sabi ko soon ako din. Kaya lagi po nating i-remind sa sarili natin, ito, everyday, kung gusto ninyo, kung ayaw nyo, okay lang din, na I can be, na I am worthy of success, I am capable, and I can be a top seller. Yes, ako, and thank you so much. Hello guys! Ayan, thank you Lord. Thank you sa opportunity na to na pangarap ko lang to. Thank you po sa award na ito. Ano ba i-share ko? Salamat po kasi hindi ko rin nakalain na makaka-8 units po ako. Bali po, lahat po biyaya ni Lord. So ang ma-share ko lang po is I took massive action every single day. Yung benta ko pong 8 dun sa ads. Tapos isa po dun, KKK. Tapos isa po dun, referral. Yun. So kaya po siya 8. So bali po, I took massive action every single day. Hindi ako pumapayag na wala akong kinakausap sa isang araw. Alam niyo po guys, nangangalampag ako ng mga friends ko. Yung mga clients ko, kukunin ko yung notebook ko, i-chat ko sila. Hi! Kamusta na po kayo? Alam niyo po ba, may share po ako sa inyo, meron tayong bagong project dito. Baka po meron kayong mga friends na pwede natin tulungang magkabahay. Grabe! Alam mo, may nag-chat sa akin. Sabi niya, yung ate ko naghahanap ng bahay, chat mo. Yes! Doon po galing yung aking fierce babe. Ayan. Tapos, yung isa ko naman, KKK. Sabi niya, parang si Carol, lagi na lang nagpo-post ng bahay. Dito ako magtitiwala. So, importante pala yun. Yung Facebook natin, gagandahan natin yung mga post natin. Huwag tayo mag-post sa mga problema ng kapitbahay, di ba? Huwag tayo mag-post ng ganyan. Gandahan natin, linisin natin yung Facebook natin. Kasi, doon nila nakukuha. Doon nila nakikita na pagkakatiwalaan kanila. Yung credibility. Sabi niya, dito ako magtitiwala. Ang dami ng benta nito. Sabi niya. So, doon ko po nakuha yung aking Mercedes Homes.
hindi talaga ako pumapayag na walang kausap sa isang araw. Paano ako magkakabenta kung wala naman akong kinakausap, di ba? So, ganun talaga guys yung ginagawa ko. Kinukuha ko yung notebook ko, pinag-chat-chat ko isa-isa. Yung mga kaklase ko, hindi nga matapos-tapos yung ginagawa ko kasi ang dami kong kaklase pala. Tapos ang dami ko rin mga friends, iniisa-isa ko sila pag walang inquiry. Tapos sa inquiry naman, naglalaan din ako ng oras para mag-follow up. Kwento ko lang. Alam nyo guys, yung client ko, yung pinaka-last, yung pang-walo, nag-tripping daw sila doon sa isang project sa Palo Alto. Tapos, pauwi na sila. Bigla niyang naalala, meron palang agent na nangungulit sa akin. Kulit! Follow up ng follow up. Teka, tawagan ko nga. Bigla akong tinawagan. Sabi niya sa akin, "Hi, Ma'am Carol! Nandito kami ngayon sa Palo Alto. Pwede ka ba?" So, ayun guys, bilis lang ako dali-dali. Hindi na ako naligo, di ba? Ang lapit namin dun eh. So, ayun, pagpunta ko dun, pinakilala niya ako sa asawa niya. Ito yung makulit. Alam mo ba, ma'am? Uuwi na sana kami. Pero naalala ka namin. Kasi yung time na pinapalo up mo kami, nasa work kami, busy kami, kaya hindi kami nagre-reply. Buti na lang papalo up ka talaga. Yun. Massive action every single day. Balikan mo. Yung mga clients na hindi nagre-reply, nagsisin lang. Malay mo, busy lang sila, di ba? Hindi, pagka-chat pa sa'yo, pagka-chat mo ba, gusto mo reply agad? Tsagain mo lang sa follow-up. Ayan. So, ayun na nga. And then number 2, I treated every no as a lesson, not a loss. January 2, 4 yung trippings ko. Walang nag-reserve. January 3, 3 yung trippings ko. Walang nag-reserve. Okay lang. Tinatawanan ko lang yun. Kasi bakit? Para sa akin, itinitreat ko yun as lesson. Ano yung mali ko dun? Nakukuha ko na. So, tinitreat ko yung mga taong nakakausap ko as lesson. Okay lang i-reject mo ako. Thank you. Pag-uwi ko na ba, saya-say ako. Yes! Nakapag-tripping ako ng 4. Woo! Pero okay lang, hindi sila mag-gusto. Basta ako, naibigay ko yung value sa kanila. Matatandaan nila ako na ito yung agent na nagbibigay sa amin ng value. Alam mo, meron yung pang-anim kong benta. Grabe! Pagsalubong ko sa kanya, and then ayun na nga, binati ko na. Alam mo, sabi niya sa akin, "Wow! I love your energy. Ang lakas mo mga good vibes." Yes! Ganun. Yun po yung paulit-ulit kong nararanasan sa mga clients ko. I love your energy. Kaya guys, lagyan natin ng energy kapag nagtitraining tayo. Yun lang, thank you.